Breaking news mga kababayan, ako po, meron pong nakakagulat na sekreto na ibubulgar ka Eric Celis at Doktora Badoy. Ito pala ang dahilan ni Legarda. Bakit hindi pinalitan si Tuito Soto? Nako, sibak na. Pero hindi pinalitan. Bakit kaya mga kababayan? Nako po, maglalabasan na mga baho na mabaho pa sa septic tank. Nako, mga kababayan ko, tatayo ang balahibo nyo dito. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang nakakagimbal na sikreto na nililihim ng Senado ng mga one ball, iskul bukol na checkmate. Hala ka, totoo kaya ito mga kababayan? Pakinggan po natin. Paano po nila ibulgar ang sekretong ito? Nako po. Again, Ma'am Lorraine, hindi po natuloy ang starting over again sa Senado. Sapagkat naduwag si Loren Legarda, naduwag si JB Ejercito, naduwag din si Sherwin Gatchalian. And then hindi sumipot ang magkapatid na Camille at Mark Villar. So hindi nakuha po ang new realignment of majority bloc. So nanatili sa Itbulaga show ni Tito Soto at ni Ping Lacson si Loren Legarda. Well, magkaiba ang magnanay na ito eh. Si Lian Leveste is so transparent about the business. Sabi niya, sige, busisiin nyo. Wala akong itinatago dyan. So transparent about his political objectives. Si Loren Legarda po, may ambition pala ito maging Senate President. Kaya binarginan siya, and ma'am, look who's the one in charge. Sa unang rigodon at maniobra, it was Sandro Marcos who delivered the message. This time around, it's Ralph Recto. Nako po mga kababayan, yung pala ang sekreto ni Loren Legarda at Tito Soto sa likod ng bagong coup attempt. Muntik magluklok. Halaka mga kababayan, parang may arrangement ang dalawang ito na ginagawang bulagaan ng Senado. Nako po mga kababayan, nahawaan yata itong si Loren Legarda, hindi gaya ng kanyang anak na palaban. Nako po mga kababayan, anong gayuma ang ginawa ni Tito Soto? Bakit ito nangyari? Nako mga kababayan ko, nakakatawa. Sabi ni ka Eric Celis, mayroong sikreto ito. Nako po, sariling interes. Hindi gaya ng anak na transparent. Nako po mga kababayan ko, nakakagulat nga. So kapag galing kay Ralph Recto, galing kay Sandro Marcos, walang iba. It's Bongbong Marcos and Lisa Araneta calling the shots to stay on and stay put. So nagstay put si JP Ejercito, nagstay put si Sherwin Gatchalian, nagstay put si Loren Legarda. Alam natin po na takot si Marcos Jr. na magkaroon ng realignment muli. At hindi niya na makokontrol ang majority block sa Senado sapagkat hindi na ito papayag sa kanilang gusto na mapakonvict sa impeachment court si Sara Duterte. That's number one. Number two, hindi na ito magko-cooperate na pagtakpan ang krimen nila ni Romualdez. Magbabago ang result ng Senate Blue Ribbon Committee kung nagkaroon ng pagbabago sa majority realignment. Sana. Pero sabi mo nga, Ma'am Lorraine, it did not happen. Ang starting all over again, hindi nangyari. Sorry for the word, naduwag at nawalan ng kanilang paninindigan itong tatlong senador na napaulat na nakaredy ng tumawid. Gatchalian, JB Ejercito and Loren Legarda, and yung dalawang magkapatid na nakinabang ng todo sa pagtitiwala ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng administrasyon niya, nowhere to be found si Mark Villar at si Camille Villar. Mga kababayan ko, nako, Mark Villar at Camille Villar, mga traidor, mga hudas. Bakit kaya, mga kababayan, ano kaya ang kanilang pinangangalagaan? Sabi nga dito sa bilyonaryo, sa likod ng bagong coup attempt na muntik maluklok si Loren Legarda,
Isa pa lang tarantaduhan. Yung ba yun? Sabi kasi ng komento di natin alam kung totoo ito mga kababayan. Diba? O i-check pa natin ito. Naku, ano kayo nangyayaring kaguluhan na ito? Puro bulak-bulan na lang, walang nangyayaring tama. Kinakalaban pa ang Korte Suprema, tinawag pa na sana daw mapalitan na ang konstitusyon dahil itong si Tito Soto na leader ng Senado na kahit hindi ka daw abogado, basta abogago ka daw, madali daw intindihin ang batas. Kahit hindi ka graduate ng abogasya, hindi ka pumasa ng bar, basta alam mo daw, common sense, meron kang alam. Hindi kailangan maging abogado para makita ang mali. Tama ako. Yun ang sabi ni Tito Soto mga kababayan. Yan po ang mga lumalabas na kwento sa FB. Nako po, nagkalolokohan na tayo, sabi ng mga tao. Sabi naman ni Panelo, ikaw, ignorante ka. Hindi ka abogado. Huwag mong saklawin ang lugar ng hindi mo teritoryo, mapapahiya ka lang. Utak mo. Adobong walang utak. Nako po, grabe mga salitaan na ito. So alam natin ang dahilan. Iniipit po sila. Si Loren Legarda may ambisyon, ibinigay sa kanya, Ma'am Loren. Sige, hati kayo ni Tito Soto, but not hati. Towards the end of the term daw. As long as they maintain ng grupo nila, magiging Senate President siya. Yun pala, ma'am, it's not about the Senate presidency alone. It's about how the power dealings become so corrupt na nakita natin kahapon. Nako, mga kababayan ko, bigwas agila. Ano ang sabi ng komento? Yari na. Binulgar na. Ang isipin sana ng mga taong ito, ibinoto natin ang kapakanan ng bansa, hindi sa politics. Mahiya kayo sa Diyos. Kaselis ang Ati Badoy, na question din si Loren na may kinalaman siya kung bakit nabigyan ng prangkisa ang solar business ni Leandro. Ayaw nila uunlad ang mga tao, gusto nila ganito lang ang mga Pilipino, laging isang kahit isang tuka. Everything will come to an end. The Marcos piracy will be written as the most corrupt and vicious admin. Nako po, sabi ni Bulakenyo. God bless ka, Eric, Dr. Lorraine, in The Wonders. Ang lupit mo talaga, sabi. The sonic so different from the mother. The son is of different breed and character from the hers. The son is ready to put his political career and even his life to change the political scene of the Philippines. Nako, mga kababayan ko, malupit po itong pahayag na ito. It was a money over at natiwangwang ang remaining minority bloc na kagaya po nila Senator Bongo, Senator Cayetano, Alan, and Senator Dante Marcoleta. Ma'am, your take on this, Rigodon, na nag-failure at nakita natin ang isa lang palang kulay nila. When Malacanang lashes out, they toe the line. Ma'am Lorraine. Well, I feel nothing for it really because I don't really hinge my hope on politicians, no? For me, they're all the same. Magkakapareho lang yan, no? Lalo't lalo itong mga ito na the most rotten to me are the ones who kowtow to Bongbong Marcos because he's the worst ever. I mean, if you're gonna kowtow to somebody, pwede ba maghanap-hanap, mamili-mili ka naman ng maayos, di ba? Huwag naman yung drug addict at mandarambong na minus na yung tiwala ng taong bayan sa kanya, di ba? So, I think that all of this, no, these politicians, they're going to pay a price for all of that. Their lack of integrity, lack of courage, di ba? So, it's all the same. Parang this game, no? Kasi hindi kasi ako politiko, so I don't really give a shit about their games, you know? Parang wala akong and I think that Constant strong Nako scent. po, mga kababayan, matindi ang pasabog ni Doktora Lorraine Badoy. Binulgar ng mga sekreto
Nako po mga kababayan ko. Ano na kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Bakit ganito na? Isinasanla ang kaluluwa sa mga demonyo. Hala ka, mga kababayan ko. Trinidor si PRRD ng magkapatid na ito. Iniipit sila. Walang magawa. Self-interest ang iniisip, hindi para sa bayan. Hala ka, mga kababayan ko. Nakakatakot po ito. Ibang klase ang ginagawa nila, mga kababayan ko. Iba ang nangyayari. Ang daming nabudol ng mga vlogger. Ito, ang daming nabudol daw. Ano, kayo ang nabudol. Bobo kayo, sabi nung ng tangalista. Diba? O, check pa natin mga kababayan ang sinasabi ni Dr. Lorin Badoy at ka Eric Celis dito. Ito pala ang dahilan ni Ligarda bakit hindi pinalitan si SP Tito Soto. Binenta ang kaluluwa. Hala ka. Yari. Yan ang sinasabi ng komento. Invested in any of those games that they play because wala akong believe sa kanila. Wala akong tiwala sa kanila. Ang politiko lang na pinaniniwalaan ko ay mga Duterte. At hindi kasi tanga ako or obobs ako or didi shit ako. Hindi ko, hindi nakatrabaho ko at nakita ko yung husay, no? Ang husay tsaka yung integridad, no? So, Correct. mamimili na lang ako ng meron akong mararamdaman. Hindi ko sila pinapansin. Yeah. And right now, Mama, tama ka doon sa point out mo. There is no single senator, both in the minority-aligned bloc or in the silent majority controlled by Marcos, na nagsasalita na si Marcos ang mastermind. Only Kiko Barsaga and Leandro Leveste are pointing towards that direction. The rest are silent. Although si Congressman Igay Eresi, sinabi niya rin, bakit mo pinabayaan ang budget na ganituhin at salaulain? Pinipirmahan mo, ibig sabihin pumapayag ka. But the direct assertion that Marcos is the mastermind, you cannot hear that from any senator. Iniiwasan nila, Ma'am Lorin, and I like the way you say it. Politikong politiko. Iwas pusoy, nagbabantay kung magde-develop bang people power kasi baka biglang mapuruhan ka. No! The Senate should be the last bastion to defend democracy and uphold integrity in government the way history has shown it. But right now, tama ka ma'am, ang Senado ay bulaga showbiz na puro pa mga lumang politiko ang nagkokontrol, pabalik-balik lang. So what do we expect from them dito sa laro ng Rigodon ng ang power sharing, ng realignment of blocks, kung hindi puro ito willing and dealing mula sa Malacanang ang kanilang sinusunod, Ma'am Lorraine? You know, yung high virtues, no, like courage, integrity, love for country, very very noble virtues. Mafo-frustrate ka if you look for that in a politician, no? Unless you look at Rodrigo Duterte, Kiko Barsaga, Leon Leviste, no? So kakaunti lang talaga sila. So yung kagandahan ng kakaunti na yan, they shine, no? So yung kagandahan naman nung like yung mga yan sina Ronnie Puno, yung kabulukan na yan, ay kitang-kita din, 'di ba? So sana yung dream ko sa Pilipinas ang magsa-step up if we can create a country where ordinary citizens, kasi na-experience ko kay PRRD, mga ordinaryong mamamayan lang naman kami, no? Hindi kami oligarkyo, hindi kami nothing like that, no? Hindi kami political. Well, I come from a political family, but it's nothing like the shit that we see, no? Ayan, mga kababayan ko. Ibang klase, isipin nyo mga kababayan. Isipin nyo ang ginagawa ng mga... Isipin nyo, si Marcoleta lang talaga ang nakikita natin na senador na lumalaban eh. Diba? Sila General Bato, sila Bongo. Diba? Sino lang sila, maliliit lang sila, gaya ni Tatay Digong, si Sara Duterte, na pinipilit nila na igupo, na talagang nilalabanan nilang Korte Suprema dito. Pera-pera kasi yan. Lorraine, Ligarda kasi matagal nang nabayaran din yan. Nagkita lang yan kasi ang anak niya, si Leandro Marino, tao,
Pero kung si Lorraine lang, nako balik harap yan. Pera-pera ang hangad niya, kaya mahirap pagtiwalaan. Nako po mga kababayan ko. Grabing mga komento. Bong Espina. Duterte lang talaga ang may matinong pamamalakad. Wala nang iba. Di gaya ng mga epal. Nako po. Ang isipin sana mga taong ito, ibinoto natin ang kapakanan ng mga bansa, hindi sa politics. Mahiya kayo sa Diyos. Di ba mga kababayan ko? Nako, nakakahiya. Ang mga nagsanla ng kaluluwa. Mas inisip nila ang kanilang sariling interes kaysa sa sariling bayan nila. Ayaw nila umunlad ang tao. Bulsa lang iniisip nila. Nako po. Ever since Lauren Legarda is known for being a political butterfly, lipad dito, lipad doon, kung saan may pakinabang, fly siya. Nako po. Yan kasi ngayon ang pwesto na pinakamalapit na maging presidente kung sakaling mapa-impit sila si BP Sara at mukhang yatang may tigok na si B. Nako, wag naman. Hindi na nga naman dadaan sa eleksyon. Hindi talaga nila kayang talunin si BP eleksyon. Patong-patong pa sila. Yan. Lalong-lalo ngayon na si Marcoleta ang kanyang katandem. Yari na. Alam na this. Panalong-panalo. Kaya wala silang panalo kay Marcoleta at Sara. So ngayon mga kababayan, mag-comment kayo. Anong masasabi nyo dito sa Itbulagaan na show nila? Na kunwari papalitan, hindi pala. Ginawa pala nilang komedya ang nangyayari sa Senado. Ayan, binabastos pa ang Korte Suprema na sinasabi ni Paloma, ayan one ball checkmate, school bukol, checkmate, one ball. Na mas magaling daw siya sa korte. Hindi mo na kailangang maging abogado. May mata tayo, sabi niya. Hindi mo kailangang maging abogasya para makita ang mali. Tama ako, sabi niya. Nakita nyo mga kababayan? Binastos niya ang Korte Suprema. Sasabihin niya, hindi mo kailangang maging abogado para makita ang mali. Diba? Henyo ang bulagaan. Iskul bukol palakol. Kaya kung umabot kayo sa bidyong ito, for transparency, for a better democracy, anong masasabi nyo sa komedyante ng Senado, ginawang moro-moro, ginawang teatro, Inidoro Cobeta, septic tank ang Senado. Yan ang sabi ni Ma'am Lorraine Badoy. Yan ang sinabi ng mga komento ng mga taong naniniwala kay Marcoleta at Sara, kay PRRD. Diba? Magkomento kayo mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. I-komento nyo kung anong lugar po kayo. Okay? At magbasa lang tayo ng ilang mga komento dito. Ito po, mga kababayan ko. I-check po natin mga nagko-comment dito. Ito po, hello, Jen. Saan yung mga comment dito, mga kababayan? I-check na natin yung mga komento. I-check lang po natin ng mga nagko-comment dito. Ano ba ang sinasabi ng komento, mga kababayan ko? Ito po ang mga nagko-comment ng mga kababayan natin. Good. Ito. Lagi to Gaspar Beltran. The Wonders Philippines. Mabuhay ka. From Cebu City. Diba? O, tignan po natin, mga kababayan. Angie Percival. Angie Arcibal. Praying for the best. Okay? Diba, mga kababayan ko? Ano pa sabi ng mga komento dito? Nasaan na yung isa dito, mga kababayan, na nagpapa-shoutout? Di ko makita sa dami ng mga ano natin, ng mga nagko-comment, hindi na natin makita. Ayan no. Sabi ni Lookwood, hello The Wonders and General Macanyas. Okay po. Yan muna ang ating bahagi, mga kababayan. Have a blessed day
At mag-ingat po tayo at mag-pray po tayo saan man po tayong bahagi o lupalop ng daigdig, OFW ka man o hindi. Mabuhay mga Pilipino, manaig ang katarungan at batas. Mabuhay ang mga karapat-dapat. Salamat po.